Hi guys, this is Mommy Shane and welcome back to my channel. Today, I will share with you itong napakatagal na inabot na promise ko na i-share ko yung itinerary. Sample itinerary document na pinasa namin sa Japan Embassy nung nag-apply kami ng visa. Sa Rally Tours ko to nakuha. Binigay to sa akin na blank form. Dun mismo to sa Rally Tours kinuha ng mother-in-law ko. Binigay sa kanya. Tapos, hinandwritten ko na lang siya. So, ganito mo siya fill upan. Kung group kayo, pwede, ito yung binlank ko dito na name. Ayan yung the schedule of stay in Japan of the visa applicant, and then your name, and blank others are follows. Ayan. So, dyan sa baba, dyan nyo pwede isulat yung names ng mga kasama nyo para hindi na kayo tigi-tigisan ng itinerary na ipapasa. Itong date sa taas, lagay nyo dyan yung date kung kailan nyo ipapasa to sa agency. And then itong dates dito sa gilid, yung October, ganyan. Kailangan specific yung date na ilalagay nyo dyan. Kunyari, October 1, day 1 nyo yun, arrival in Japan. Tapos kung ano yung activity nyo, ayan, nilagay ko dyan. Relax at hotel and check out restaurants. Ayan, yung bang restaurant sa paligid para hindi na kami lalayo. Pag nagutom kami, alam na namin yung mga malapit sa accommodation namin na pwede namin kainan. And then, ayan, visit 100 yen shops, yung mga Daiso. Sa contact number, nilagay ko dito yung personal mobile number ko kasi naka-roaming naman yun dahil postpaid line naman siya. And then, sa baba, name ng hotel. Ayan, so, beside my contact number, nilagay ko doon na personal number ko siya. Tapos, nilagay ko yung hotel namin kung saan kami magsistay. Pero, hindi yan yung totoong hotel kasi nga nag-Airbnb lang kami. So, humanap lang ako sa agoda.com ng murang hotel na pasok sa declared budget namin. So, yun yung nilagay ko dito sa application, sa itinerary na pinasa ko kasabay ng application. So, ito, yung nilagay ko, hotel name, Apa Hotel, asa ako sa Tawaramachi Ekimae. Hindi ko alam kung tama pagkabasa ko dyan. Sorry na lang. And then, check in and walk around the area of hotel. Tapos, yung address, nilagay ko dyan. 123, Nishi, asa ako sa Taitoku, asa ako sa Tokyo, Japan. 1110035. So, itong address, nakuha ko yan sa Google. So, best friend nyo talaga si Google. Mag-research lang kayo. Tapos, ayan, day 2. Yung day 2 naman, Sensoji Temple and Asakusa Shrine. Tapos, Tokyo Skytree, shop at Don Quixote, Shibuya Crossing. Make sure lang na pag naglalagay kayo ng activities for the day, hindi naman yung layo-layo. Kasi, baka red flag yun na parang paano mo to, hindi siya realistic. Kumbaga, parang, kunyari, ilalagay nyo dun, Tokyo Disneyland, tapos Universal Studios in one day. Hindi yun realistic, guys. Kasi, nasa Osaka yun, yung Universal Studios, tapos nasa Tokyo yung Disneyland, di ba? So, research din pag may time. Ayan, so, piliin nyo yung lapit-lapit na mga tourist spots. At yun yung pagsamasamahin nyo in one day. Or kung carry naman, kahit medyo malayo, basta pasok naman siya dun sa oras in one day na pwede nyo siyang ibiyahe. Okay. So, dito naman sa day 3 namin, nilagay ko dyan, visit Tokyo Disneyland, celebrate Julian's 7th birthday. Kasi birthday talaga ng anak ko nung trip namin na yun. Kaya nga kami umalis para i-celebrate yung birthday niya. Tapos nilagay ko rin dyan, buy birthday cake. Ganun lang, simple celebration lang. And then day 4, nilagay ko, visit Tokyo Disney Sea. Pero hindi naman talaga kami nag-Disney Sea. Kasi nga, mahal na yung ticket sa Disneyland. So, parang ayaw na namin mag-Disney ulit. Ayun. Kaya nilagay ko lang siya dyan. Pero, ang totoo, hindi kami pumunta. Okay. And then, dito sa kasama sa day 4, nilagay ko rin eat at a ramen restaurant for dinner. And then visit Tokyo Tower. So yung ramen restaurant, yung tinutukoy ko dyan is yung Ichiran, yun yung pinakasikat doon sa mga turista. Sobrang haba ng pila.
once lang kami kumain once na kami nakakain kasi nung second time na gusto namin kumain ulit, ang haba ng pila. Gutom na kami. So, ayun. And then day 5, nilagay ko Odaiba, Statue of Liberty, shop in Diversity Tokyo Plaza, visit Gundam statue, buy Tomica cars, go back to hotel for check out and prepare for flight. Go back to Narita Airport to Manila. Ayan. So, ang totoong stay namin sa Japan was 2 weeks, 14 days. Pero ang dineclare lang namin is, dito sa itinerary na pinasa ko, 5 days lang. Why? Kasi ayoko na makita nila na sobrang tagal mo pala magsistay, bakit ganito lang yung pera mo sa bank. Parang ganon. Ayoko lang na parang isipin nila hindi sapat yung pera namin para panggastos for 2 weeks. So, para sure lang, iniksian ko yung dineclare ko na stay para more chances of being approved sa application ng visa namin. Pero I'm not encouraging you to do the same. Kung syempre mas maganda pa rin yung truthful ka sa visa application mo, pero yun nga, based on sa mga nababasa ko, malaking factor yung pagiging enough ng fund mo to cover your expenses. Pero yun nga, kahit naman 14 days kami nagstay dun, sapat naman din yung pinrepair namin na budget para dun sa trip, and hindi naman kami nag-overstay, hindi rin kami nag-overspend. So, yung dineclare namin na budget, swak lang din naman dun sa ginawa namin. At saka madami rin naman pwedeng puntahan na places sa Japan na libre lang or hindi ganun kamahal. Pero kung mag-theme park ka maya't maya araw-araw, di ba? Tsaka kung kakain ka ng kakain sa mahal na restaurant, talagang lalaking gastos. Pero ayun lang. So ito lang yung sample na itinerary namin for 5 days. If you have a tighter budget or kung mas konti yung laman ng bank account mo, iksian mo rin yung declared days of stay mo para mas malaking chance na ma-approve ka. Kasi at least sabihin ng consul, pinag-aralan mo mabuti yung trip mo at pinaghandaan mo talaga yung pera na gagastusin mo para dun. Ayun lang. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye! Oy, meron pala akong Klook promo code. Yung hanggang December na lang ata to. You can use my Klook promo code sa mga hotel bookings and activities. Hindi lang sa Japan, kahit saan, try nyo. Kung saan man kayong lupalop nandun, yung promo code ko is Mommy Shane. Ayan, walang space. Yung channel ko, Mommy Shane, yun lang, pero walang space. Also, na-upload ko na yung mga day-to-day na pinuntahan namin. Sana panoorin nyo. Thanks!